Sa pagsusuring ito, dadalhin ko kayo sa isang kwentong grabe, parang pelikula pero totoong nangyari. Puno ng tensyon, katapatan at matinding pagsubok sa utak at katawan. Isipin niyo yung isang maliit na simbahan na nakatayo mismo sa gitna ng masukal na gubat ng Aurora. Sa loob, may 54 na sundalong Kastila at hindi lang sila nakatambay doon nakikipaglaban sila hindi lang sa libu-libong revolusyonaryong Pilipino sa labas, kundi pati na rin sa matinding gutom at sakit sa loob. Lumipas ang 1 buwan, naging 6 na buwan hanggang sa umabot ng halos 1 taon. At ang nakakaloka dito, kahit na ideklara na ang kalayaan ng Pilipinas at sumuko na ang Espanya sa Amerika, itong mga sundalong ito ayaw nilang maniwala. Para sa kanila, ang pagsuko ay literal na pagtataksil. Ito ang hihimayin natin ngayon, ang huling tanggulan ng isang imperyong unti-unti nang naglalaho. Okay, subukan niyong ilagay ang sarili niyo sa posisyon nila. Paano kung ibinubuwis mo ang buhay mo araw-araw, nakikipaglaban ka sa isang matinding digmaan, tapos boom, malalaman mo na matagal na pala itong tapos. Nakakabaliw, di ba? Ang sitwasyon sa loob ng maliit na simbahang yon sa Baler ay sobrang sikip at nakakapraning. Walang labasan, laging may banta sa labas at unti-unting nauubos ang mga kasamahan mo. Dito natin makikita kung gaano talaga kabigat ang epekto kapag naputol ka sa impormasyon at pinairal mo ang labis na katapatan. Unang bahagi, ang huling tanggulan ng isang imperyong pabagsak na. Imagine niyo itong numerong ito. 54 na sundalong Kastila lang ang nakulong sa loob ng simbahang yon. Ang liit ng grupong yon, di ba? Tapos, ang paligid nila, ganap na napapalibutan ng libu-libong mga revolusyonaryong Pilipino. Sa kahit anong batas ng digmaan, hindi talaga makatarungan yung ratio na to. Wala silang binatbat sa dami, pero heto sila, naninindigan sa loob ng isang maliit na estruktura laban sa isang buong hukbo. 337 araw. Akala kasi ng mga sundalong Kastila yung labanang ito aabutin lang ng ilang araw. Kumbaga, isang mabilis na sagupaan, tapos na. Pero hindi. Kinailangan nilang tiisin ang bawat mabagal at nakakapasong paglipas ng oras sa loob ng halos 1 buong taon. 337 araw na walang maayos na tulog, laging nag-aabang ng atake at unti-unting pinapatay ng mismong sitwasyon nila sa loob. Ikalawang bahagi, simula ng pagkukulong. Paano nga ba naging kuta ang isang simpleng simbahan? Sa ilalim ng pamumuno ni Captain Enrique de las Morenas, yung simbahan ay ginawang literal na kuta. Yung mga bintana na sanay nagbibigay ng liwanag, tinakpan at ginawang maliliit na butas para makapagpaputok ng baril. At yung mga tahimik na sulok, ginawang madidilim na ward para sa mga naghihingalong may sakit. Nagsimula ang lahat nito noong Hunyo 27, 1988. Sa mga unang araw, mabilis pa ang aksyon. Puro adrenaline mula sa palitan ng putok. Pero pagdating ng ika-6 na buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Yung mabilis na laban, napalitan ng isang napakabagal na pagdurusa. Umabot sa sukdulan yung gutom at mga sakit. Ang bawat araw pagkatapos noon parang isang buong dekada na ang pakiramdam. Hanggang sa tuluyan nilang hinarap ang katotohanan paglipas ng 337 araw noong Hunyo 2, 1986. Ngayon, ang talagang nakakawili rito ay yung paghahambing ng mga kalaban nila. Sa isang banda, nandyan yung panglabas na kalaban, yung mga tropang Pilipino sa ilalim ni Teodorico Luna at syempre, yung ulan ng mga bala araw-araw. Ito yung mga kalabang nakikita at naririnig nila. Pero sa kabilang banda, nandun yung pangloob na kalaban, beri-beri, matinding gutom at yung paranoia na unti-unting sumisira sa katinuan nila. At alam nyo ba, itong mga pangloob na kalaban kahit hindi nakikita, ito pa yung mas mabilis at mas tahimik na pumatay sa kanila. Ikatlong bahagi, ang hindi nakikitang kalaban. Dahil nga sa sobrang kakulangan na sariwang pagkain, umatake yung sakit na beri-beri at matinding gutom. Pati nga yung kapitan nilang si Enrique de las Morenas at marami pang iba na matay dahil dito. At dahil sa matinding trauma na ito, nakabuo sila ng isang napakalaking pader sa kanilang isipan. Dito pumapasok yung konsepto ng pagkabaliw sa katapatan. Kasi kahit ano pang mangyari, kahit sandamakmak na ang patunay, ibinaon nila yung sarili nila sa isang bulag na paninindigan para sa bandila ng Espanya. Yung katapatang ito, na sa una ay nakakahanga, ito rin yung mismong nagtulak sa kanila sa bingit ng pagkabaliw. Bakit natin nasabing nabaliw sila sa katapatan? Well, natanggap na sila ng mga dyaryo na nagdedetalye ng pagsuko ng Espanya. May mga dumating na ring sulat na nagpapatunay na tapos na ang digmaan. Pero alam nyo kung anong ginawa nila? Ibinasura nila. Itinuring nilang fake news. Nakakulong sila sa kanilang sariling echo chamber
Kumbinsidong-kumbinsido na ang lahat ng ito ay isa lamang malaking panlilin lang ng mga Pilipino para mapalabas sila ng simbahan. Ang pagmamatigas na ito naging sobrang mapanganib kasi mas pinili nila yung mga maling akala kaysa sa katotohanan. Ikaapat na bahagi, pagtanggap sa katotohanan. Dito nabibigay ang lahat. Alam naman natin, lahat ng tao, lahat ng sitwasyon may breaking point. At yung nagpapabagsak sa pader ng paniniwala nila, hindi isang malaking atake o opisyal na dokumentong galing sa gobyerno. Hindi, isa itong napakaliit na artikulo sa isang diaryo. Noong makita ni Lieutenant Saturnino Martin Cerezo, siya yung pumalit kay Captain de las Morenas, ang isang napakaliit at personal na detalye tungkol sa destinasyon ng isa niyang kaibigang opisyal, doon siya napahinto. Imposible kasing malaman ng mga Pilipino ang ganitong klaseng detalye para lang gumawa ng fake news. Sa sandaling yon, ang maliit na piraso ng impormasyon na ito ang tuluyan nagpamulat sa kanya. Oo nga, tapos na talaga ang digmaan. Imagine niyo yung sandaling yon. Bumukas na ang mga mabigat na pinto ng simbahan ng Baler. Ang lumabas, hindi na mga matitikas na sundalo, kundi mga lalaking butot balat na lang dahil sa sobrang tagal ng pagdurusa. Puno sila ng takot na baka paglabas nila, patayin na lang sila ng mga Pilipino pagkatapos ng lahat ng ipinaglaban nila. Pero alam nyo, sa kabila ng kaawa-awa nilang itsura, ang mga kalansay na ito ay naglakad ng taas noo. Lumabas sila hindi bilang mga duwag, kundi bilang mga sundalong nagpamalas ng hindi matatawarang dignidad. Ikalimang bahagi, higit pa sa digmaan. Dito nyo makikita ang isang hindi inaasahang pagtatapos. So ang pinakamahalagang punto rito, normally sa kahit anong labanan, asahan mo nang ang mga sumusuko ay ituturing na kalaban, pagmamalupitan o gagawing bihak, di ba? Pero heto ang malupit na plot twist. Yung naging tugon ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sa halip na ituring silang mga bihak, naglabas siya ng isang opisyal na dekreto. Ang sabi niya, ang mga sundalong ito ay hindi mga preso, kundi mga kaibigan. Grabe, isa itong napakabihirang sandali sa kasaysayan ng digmaan. Dahil sa kautosang ito, pinayagan silang makauwi sa Espanya hindi bilang mga talunan, kundi bilang mga bayaning napamalas ng labis na katapatan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang simbahan ng Baler at nagsisilbi itong isang piping saksi sa dalawang napakahalagang bagay. Una, yung walang hanggang pagtitiis at katapatan ng mga sundalong Kastila at pangalawa, yung malalim na pagiging makatao at habag ng mga Pilipino. Ipinapakita nito na minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa kung sino ang umatras at sumuko, kundi sa naging karakter ng bawat panig pagkatapos humupa ng labanan. Kaya bago tayo magtapos, gusto ko sanang iwan sa inyo ang katanungang ito. Ang kasaysayan ba ay talagang nakatuong lang sa kung sinong bansa ang nanalo o mas mahalagang sukatin natin ito sa kung paano natin napanatili ang ating pagkakatao sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng tunggalian? Ang Siege of Baler ay isang napakagandang patunay na kahit sa matinding madugong digmaan, palaging may puwang para sa dangal at paggalang. Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.